1 Thessalonians chapter 4, verse 12 hanggang 13. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 12 hanggang verse 13. Mga kapatid, ipinakikiusap namin sa inyo na igalang ninyo ang nagpapakahirap sa inyo sa pamamahala, sa pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Sabi dito ni Pablo, yung kanyang kaharap dito, yung mga kapatid sa pananampalataya. Yung kanyang kausap ay yung mga kapatid sa pananampalataya. Yung kanyang pinakikiusapan, na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at nagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Kasi ito utos dito ng Panginoon. Yung paggalang doon sa mga nagpapakahirap, sa mga tao, namamahala sa mga tao, yung nagtuturo sa mga tao, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Amen? Pag-ukulan daw po natin ng lubos na paggalang yung mga namamahala sa simbahan, mga nagtuturo sa simbahan, alang-alang sa Panginoon. Chapter 5. Chapter 5 pa lang. Verse 12 hanggang verse 13. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. So, ang gawain ng mga nagpapakahirap o na tagapamahala, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ito magturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Yun yung bahagi, pangalagaan ang mga tao. Yan ang kanilang mga bahaging gawain para sa mga tao. Amen? Yun yung sabi dyan na pag-ukulan nyo ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Ano bang gawain ng mga tagapamahala? Tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito yung gawain ng pagtuturo ng salita ng Diyos, gawain ng pamamahala, gawain ng pangalaga sa mga tao. Yan ang nakasulat yan. Alang-alang sa Panginoon kasi ito ay utos din ng ating Panginoon. Alam po natin na hindi po madali ang magturo, hindi po madali ang mga laga ng mga tao. Mayroong sakripisyo, mayroong pagtitiis, mayroong pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Kaya kayo, huwag kayong matakot na italaga ang buhay niyo sa Diyos. Sabi nga sa Mateo, di ba, 6:33, unahin ang kaharian, yung kanyang katwiran, at lahat ng bagay idadagdag sa inyo. Kapag inuna natin yung gusto natin, mali na yun. Taliwas na yun doon sa kalooban ng Diyos. Hindi na tama kapag inuna natin ang ating mga sarili. Kasi sabi, unahin ang kaharian ng Diyos. At yung katwiran ng Diyos, dapat naintindihan natin yun. Na dapat yun ang ating sundin. Para idadagdag sa atin ng Panginoon lahat ng bagay. Yan ang pangako ng Diyos. Minsan, natatakot lang tayo. Kasi nga, bilang tao, marami tayong mga inaalala,
Marami tayong mga nakasaya na pag-una sa ating mga sarili. Pero ang sabi talaga ng Bible, una si Lord. Huwag kayong matakot pag talaga ng inyong buhay sa Diyos. Amen? Amen. Umpisa lang yan. Kapag nasanay ka na, maging matatag ka na rin. At hindi mo makikita ang himala ng Diyos kung hindi mo siya uunahin. Minsan, para sa tao, una ang pamilya. Pero, pag inuna natin ang Diyos ang magpaprovide ng mga pangailangan natin. Yan ang totoo. Kasi na-experience po namin yan dahil kami po maraming anak. Pero, dahil inuna namin ang Diyos ang magpaprovide ng mga bagay-bagay na pangailangan po natin. Kung isipin, mas nakakatakot yun sa amin kasi marami kaming anak. Pag inisip mo, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kasi nakapokus ka doon sa mga anak mo. Kapag yan ang pinukusa mo, pero dahil inuna namin ang Diyos, si Lord ang nagdadagdag ng pangailangan at pag-aasikaso sa mga anak mo. Amen. Kaya, naidagdag ko lang po yun. Kasi nga, bahagi ng pag-una sa Diyos. Yun yung pakiusap ni Pablo na igalang yung mga nagpapakahirap sa pamamahala, pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Amen. Nandun yung pag-ukol ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Huwag kayong matakot na gampanan ng mga gawain ng Diyos. Amen. Kasi nga, pag inuna mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Hindi mo makikita ang pagkilos ng Diyos kapag inuna mo ang gusto mo. At doon sa pag-una ng gusto natin, walang kasiguraduhan. Kung pag inuna natin si Lord, sumusunod tayo sa tamang salita ng Diyos. Amen. So, dito sa Episo, chapter 4, verse 7. Ephesians, chapter 4, verse 7. Umpisa natin sa 7. Mag-jot down na lang po kayo. At magsulat ang chapter at saka verse. Kasi may bahagi din ng paglago dyan. Kapag i-review mo sa Biblia, lumalago ka rin. Sa 7, verse 7, ang bawat isa sa atin ay nakatanggap na tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Si Kristo nagbigay ayon sa sukat ng ating kaya. Ayon sa sukat ng kaya natin. Kaya binigyan tayo ni Kristo ng kaloob. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Na umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang umakyat, ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Yung umakyat, yun din yung bumaba. Bumaba muna siya bago umakyat. Ibig sabihin yan, hindi talaga siya taga-baba, kundi itaas talaga ang Panginoon. Ang ibig sabihin yan, bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa.
Sa 10 ang bumaba, ay siya rin naman umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanilikha. Amen? Ang bumaba ay siya rin naman umakyat. Bumaba muna siya sa kaita. Ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanilikha. Sa 11, binigyan niya ang ilan ng mga kaloob upang maging mga apostol. Kaloob yung apostol, kaloob yan. Si Kristo nagbigay niyan. At ang iba na may propeta, si Kristo din ang nagkaloob ng pagiging propeta. At ang iba na may evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. So yun iba na yan. Si Kristo diyan ang nagbigay na kaloob. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Bakit ba ginawa yun ng Panginoon? Diyan sa 12. Bakit ba ginawa ng Panginoon na nagtawag sa ng 5 pagtawag na binigyan niya ng mga kaloob? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hiniram. Ayan yung purpose para niya. Yung maghahanda nito, yung 5 pagtawag na yan, ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hiniram. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Yung purpose para patatagin ang katawan ni Kristo. Sila yung magdi-disciple, yung 5 na yan. Halos iisa na naman yung gawain ng 5 pagtawag na yan. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. 5 yan eh. Halos isa lang yung gawain nila. Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hiniram. Kayo ay mga hiniram. Amen. Mga pinili ng Panginoon. Tayo yung mga hiniram, mga pinili. Yun ang gawain ng 5 pagtawag ng Panginoon para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hiniram. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo, upang patatagin ang mga katawan ni Kristo. Sila yung magdi-disciple. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya, hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Amen. Sa pananampalataya, makaisa tayo at pagkilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Yan ang purpose ng 5 pagtawag ng Panginoon. Amen? Para pagkaisa ito sa pananampalataya, para pagkaisa ito sa pagkakilala ng anak ng Diyos, hanggang sa maging ganap tayo tulad ni Kristo. Nang sa ngayon, hindi na tayo maging tulad ng batang madaling matangay ng sari-saring aral. Alam ba, may mga sari-saring aral sa mundo ito? May Diyos Kristo, may tao si Kristo, sabi ng iba si Kristo ay si Elias, sabi ng iba si Jeremias si Kristo, sabi naman ng iba ay si Kristo ay si Juan Bautista. Iba-iba ang paniniwala ng tao. Pero para sa atin, Diyos si Kristo. Hindi siya tao kasi kung tao siya, hindi siya pwede maging tagapagligtas. Amen. Yan ang paniniwala ng totoong mananampalataya. Amen. Para maging ganap tayo tulad ng paging ganap ng Kristo.
Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng batang madaling matangay ng sari-saring aral. Alam niyo man yung bata, di ba? Lalo't bata isip. Lalo't bata pa sa pananampalataya, kaya maraming naligaw sa iba't ibang aral. Walang sariling paninindigan kasi hindi nila alam yung tamang doktrina ng Biblia. Amen. Kaya, pag bata ka pa, madali kang mapaniwala ng napakaraming aral. Meron hindi naniwala ang Diyos si Kristo. Meron hindi naniwala sa Biblia. Lahat ng yan ay mali. Lahat ng yan ay may pananagutan sa Diyos. Maliban sa pagkakilala mo na si Kristo ay Diyos. Amen. Hindi na tayo may niligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Hindi na tayo may ligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Sa pamagitan ng kanilang katusuhan at paninilang, kasi may mga taong tuso, yung karakter niya na Diablo, si Satanas ay tuso sa lahat ng hayop na ginawa ng Diyos. Siya ay tuso at mapanlinlang. Hindi na tayo madaling ng katusuhan at paninilang. Hindi na tayo madadala doon kapag matibay na ang pagkilala mo kay Kristo. Amen. Kapag matatag na ang pananampalataya mo kay Kristo, hindi ka na madaling malinlang ng katusuhan at pandaraya. Amen. Dapat kayo, tumatag kayo. Alam niyo dapat ang standard ng inyong pananampalataya. Amen. Kasi pag hindi ka pa patatag, madali ka pang malinlang para kang bata na kung ano lang ituturo, iyon ang paniniwalaan. Amen. Kung kapag kahit ang bata, pag naturo ang mga tama, ay titibay din niya kahit bata siya. Naniwala ni Pablo yung bata kasi alam mo yung bata. Amen. Alam mo yung bata. Madaling mapaniwala ang bata. Masanti wala ng bata, di ba? May bata pa ba dito? Lahat tayo ay matured na. Hindi na tayo madaling matangay ng katusuhan at paninilang ng mga maling aral. Basta kung ano yung naturuan mo, natutunan mo sa Panginoon, ay yan na yung paniniwala mo. Kasi kayo, nagbabasa naman ng Biblia, hindi naman kayo pinapagawa na magbasa ng Bible. Yung iba nga, ang tagapagturo lang nagbabasa ng Biblia. Yung mga tao, hindi pinagbabasa ng Biblia. Basta ang doktrina, maniwala ka lang sa mga tagapagturo mo, okay na yun. Pero para sa ating kulang yun. Kaya tinuturoan kayo magbasa ng Biblia para masusundan nyo ang itinuturo sa inyo. Amen. Kasi hindi mo masusundan yan pag hindi ka nagbasa ng Biblia. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Yan ang purpose ng 5 kaloob ng Panginoon. Para patatagin ang katawan ni Kristo. Para patatagin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay. Ang buong katawan daw pinag-ugnay-ugnay na mga kaso-kasuan mula rin sa Kanya. At kung maayos nang gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, bawat bahagi, lalaki ang katawan sa pamagitan nito. Pinapatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? Kaya, kung gayon daw, kung gumaganap na ng tungkulin ng bawat isa,
bawat bahagi. Lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ang pag-ibig nagpapatatag din yan. Sabi nga, mawala yung faith, mawala yung dalawa, yung pag-ibig ay manatili. Yung hope, mawala yung faith, mawala yung hope, ngunit yung pag-ibig ay manatili magpakailanman. Kasi tatlo yung pinakadakilan yan. Faith, hope, pag-asa, at yung pag-ibig. Pero yung pinaka-the best, pinakadakila, yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Na dapat makita natin na malaki ang ginagampanan ng 5 pagtawag na yan na may kaloob na bigay ang Panginoon. Sila yung nagtuturo, nagtataga para i-disciple ang mga hinirang. Para maging matatag tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Para makilala natin ang anak ng Diyos. Para maging ganap tayo tulad ni Kristo. Para hindi na tayo matataya ng maling aral. Mga tusong tagapangaral, mapaninlang na mga tagapangaral. Kasi napatibay na tayo. Pinatibay natin sa diwa ng pag-ibig. Kaya ang nais ng Lord, maging tulad tayo ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Amen? Maging halimbawa ang Panginoon na maging tulad niya tayo. Amen? Kaya, nandoon talaga yung authority. Nandoon yung paggalang. Meron pa. Ano pa ba? Dito sa mga gawa, chapter 4. Verse 32 hanggang 37. Sunod-sunod na verse. Yung pag-honor sa authority na ibinigay ng Diyos sa simbahan. Amen? Nandun talaga yung pag-honor. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng authority sa 5 pagtawag niya at binigyan ng kaloob. Sabi diyan sa chapter 4 ng Gawa, verse 32 hanggang verse 37, sunod-sunod na verse. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Isa daw ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Noong time na yun, puspos sila ng Espiritu Santo. Lahat sila. Napuspos ng Espiritu Santo. Kaya iisa ang kanilang damdamin at isipan. Kumbaga, ang isipan at damdamin ng ama ng anak ay naging katulad ng mga mananampalataya. Iba yung ama at anak ay isang kanilang layunin, isa yung kanilang gawain, isa yung kanilang damdamin at isipan para sa tao. Kaya dito, nung magpuspos sila ng Espiritu Santo, kaya yung mga nakagawa lang ito, yung mga taong puspos ng Espiritu Santo.
yung pag-isahin yung damdamin at isipan. Bagamat kung sa literal, mahirap na magkaisa ang damdamin at isipan ng mga tao. Kung dito, niloob ng Diyos na magkaisa ang kanilang damdamin at isipan ng mga mananampalataya at walang makasarili dito. At di tinuro niya naman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Walang makasarili sa tayo nito. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol. So taglay ng dakilang kapangyarihan ng mga apostol. At patuloy ng patuto tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagkupala ay tinaglay nila lahat. Bakit? Ang kanilang damdamin at isipan ay isang buhos ng pagkupala ng Panginoon. Hindi bahagi. Ganun pala kapag isang damdamin at isipan ng mga tao, isang buhos lang ng pagkupala ng Panginoon kanyang ginagawa. Kaya isang pagbuhos lang. Amen? Hindi katulad ng nagkabahagi na taliwas sa kalooban ng Diyos kapag may pagkabahagi. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nila lahat. Ano ang resulta ng pagkakaisa? Walang kinapusahan na sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay. At ang pinagbilihan ay ipinagkatiwala sa mga apostol. At ipinamahagi naman iyon sa pangailangan ng bawat isa. Yung mga pangailangan, yun ang binahagi na, hindi yung nagbigayan. Kasi yung nagbigay, ibinigay na nila yun. Amen. So yung pangailangan ng bawat isa kasi sa atin naman, si Baratin na yung mga pangailangan ng bawat isa. Tulad ng ating transportation. Diba? May mga bahagi na binibigay natin sa bawat isa. Bagamat hindi man lahat. Pero dahil kurang pa tayo sa finances, pero may mga binabahagi lang tayo. Yung may mga pangailangan. Yung transportation, sasakay ka sa tricycle, sasakay ka sa jeep, tapos ang jeep ibili ng gasolina, bigay din sa pamilya, yun ang transportation natin. Ibig sabihin ng transportation, gasolina at diesel at sasakyan. Gumagana yan kapag ang simbahan ay nagkakaisa sa damdamin isipan. Amen. Kaya, walang kinapos sa kanila. At isang buhos lang ng pagpapala ng Panginoon. Siguro yung nagbigay ng bahay at lupa, ito yung may mga kakayanan. Kasi, unang tayo ni Peter, 3,000. Pangalawang tayo ni Peter, 5,000. At saka, dumagdag ang mga mananampalataya, para ganito yung mabot ng 50,000 yun. Kasi yung mga taga-sunod ni Kristo na nagdinugamong silang pangaraming tao, ang nag-alaga noon yung mga apostol. Amin po ba? Saan ba naman pupunta yun? Ay di sila din mag-alaga noon. Kasi iniwan ng Panginoon sa kanila yun. Dumami ang mananampalataya noong unang panahon. Si Peter, isang tayo ni Peter, 3,000 na ligtas. 3,000 yung binautismuhan. Kasi ang templo noon, malaking lugar yun. Doon nagkakatipon yung mga tao. Pangalawa tayo ni Peter, 5,000. Hindi sinama sa pagbilang yung babae doon ha. Kasi pag mag-asawa, isa lang bilang doon. Diba, mag-asawa kayo, ang bilang sa inyo isa lang. Hindi dalawa. Kasi ganun sa Biblia. Ang bilang sa lalaki at babae na mag-asawa ay isa. Hindi sila dalawa. Amen, maliban pa sa mga kabataan, lalaki at babae. Siyempre may mga nakikinig doon ng mga kabataan. May mga nakikinig doon ng babae. Amen. Gaano sila karami noon? Napakadami noon nila. At mayroong mga mayayaman, mayroon din naman na mahihirap. Yung mga mahirap yun yung ginagina ng pangailangan ng bawat isa. Kasi yung mga nagbigay, hindi na kailang baginan yun. Amen ba?
Kasi binigay mo na yun eh. Ibig sabihin nagbigay ka, may kakayanan ka. Kaya matindi yung pagkakaisa ng mga mananampalataya ng unang panahon. Talaga nag-sacrifice sila ng bahay at lupa para hindi lang matigil yung pangaral tungkol kay Kristo. Kasi alam niyo yung una pa lang, may persecutor eh. Si Herodes na hari ng Judea, si Pilato, yung mga hintil, yung mga pari, yung mga tagapagturo ng Koksan, yun yung kalaban ng Panginoon. At kalaban nila simple ang mga lingkod ng Diyos kasi kalaban nila yung sinusundan mo, kalaban nila yung sumusunod kay Kristo. Amen. Kaya sabi dyan, ipinamahagi yun ayon sa pangailangan ng bawat isa. At saka, pansinin po natin yan. Ang masaganang pagpapalay, dinaglay ng lahat. Walang kinapusanan na sapagkat ipinabili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay pinagkatiwala sa mga apostol. Yung pala yung tamang pagsasakripisyo ng pinansan. Ilagay sa mga apostol. May kilala ko na galing abroad. Pagdating na yung kanyang suporta, hindi niya binigay sa pastor, kundi pinaghati-hati niya. Alam niyo yung ganung ugali ng tao, para sa tao tama, para sa Diyos mali. Amin po ba? Yan isang pagkakala ng tao na tama siya, pero sa paraan ng Diyos mali. Kaya, kapag mali ang iyong paraan, may pananagutan ka sa Diyos. Kasi hindi ka sumusunod sa tamang pagtuturo ng Biblia. Amen po ba? Sa tingin niya, tama ginagawa niya. Pero sa tingin ng Diyos, mali. Kasi nga, inilagay sa paanan ng mga apostol yung kanilang mga paghahandog. Amen. Ipinagkatiwala sa mga apostol yung pinagbilhan ng lupa at bahay. Yun yung tama doon. Ipinagkatiwala mo sa authority. Sa inuunor mong leader. Amen? Hindi yung hati-hatiin mo kahit kanino mo lang ibibigay. Sabi nga, di ba, kung i-orient ka talaga, kung saan ka tinawag, yun yung pamilya mo. Doon kami na monitor ng Panginoon, doon ka tinitingnan ng Panginoon. Yung pamilya mo, doon ka tinawag ng Panginoon. Wala namang aksidente kay Lord. Lahat naman yung kalooban ng Diyos. Dapat doon ka maglilingkod, doon ka rin magsusuporta ng iyong pinansyal. Hindi yung kalat-kalat mo kahit kanino mo lang ibibigay. Sabi nga sa Malakay 3:10, dalhin sa tahanan ng Diyos. Yun yung tama talaga. Kaya anong problema sa tao? Ginagawa ng tao yung gusto niya. Para sa kanya, tama yung ginagawa niya. Pero para sa paningin ng Diyos, mukhang mali. Talagang mali. Amen. Amen. Kasi ang mga tao na magbita ng bahay lupa, ipinagkatiwala sa mga apostol. Siyempre nandun na yung propeta, nandun na yung evangelista, nandun na yung pastor, nandun na yung guro. Nandun na yung 5 pagtawag ng Panginoon. Kung saan ako kumakain, yun yung bahay mo. Sa katinuturuan, edi yun yung tahanan mo. Amen? May kakilala ako pumunta dito eh. Hindi ko naman sa talulubos na kilala. Pumunta dito nung nakaraang linggo. Nakasyam daw siya na simbahan. Kasi daw yung mga anak niya may third eye. Siguro may 2 mata, tapos may isa pa sa yung third eye. Pero mo nakasyam na simbahan, pang-10 yung ngayon nila. Ibig sabihin yung unang pinuntahan, mali. Yung pangalawa, mali. Yung pang-10, mali pa rin. Kasi nga may third eye daw yung mga anak niya. No? Paano ba klase? Wala naman ako nabasa sa Biblia may third eye.
Mayroon sa Pahayag chapter 4, yung mukhang baka, mukhang agila, mukhang tao. Lipos ng mata sa harap at sa likod, wala kang pagtataguan. Ito maraming mata yun eh. Sa harap, sa likod, may mga mata. Pag binabasa nyo sa verse 6 hanggang 7, puro mata yun. Pero yung third eye, wala akong nabasa bilong may third eye. Ibig sabihin, gumagawa-gawa na sila ng sarili nilang salita. Amen. Naglilikha sila ng, invento sila ng mga third eye. Sasagutin ko sana, ayaw ko lang mapahiya. Ibig sabihin, may dalawang mata. Ganon, dalawang mata, tapos may mata pa sa loob. Third eye. Wala naman ganun sa Biblia eh. Mayroong discerning, pero walang may third eye. Ibig sabihin, dagdag lang yun. Hindi biblical. Kaya, yung mga anak daw niya may third eye. Kaya kung saan daw yung nakikita ng third eye na yun, doon sila pumupunta sa simbahan. Pero baka nakasyam. Mga tipaklong siguro yun. Kasi ang tipaklong, palundag-lundag. Walang paglundag no, hindi naman umuwi sa bahay yun. Yun ang karakter ng tipaklong. Kita na yung tipaklong? Amen. Dapat kung dinala ka na nun sa simbahan, manatili ka. Sabi na Lord, ang manatili sa akin, manatili din ako sa Kanya. At ang mga hindi manatili sa akin, matutuyo, gaya ng sanga, matatapon sa apoy. 15 ng John verse 6. Yung mga hindi manatili kay Lord, ay matutuyo gaya ng sanga, at matatapon sa apoy. Kaya pag ikaw hindi manatili sa Panginoon, matutuyo ka, gaya ng sanga na tuyo, at matatapon ka sa apoy ng impyerno. Amen po ba? Amen. Hindi sabihin ng hindi natin, tumalikod. Nagtraidor kay Lord. Amen. Hindi na natili. Ibig sabihin ng hindi natili, tumalikod. Nagtraidor sa Panginoon. Kayo, maging faithful kayo kay Lord. Maging totoo kayo sa Panginoon. Maging tapat kayo sa Diyos. Kung saan ka dinala ng Panginoon, yun yung tahanan mo. Huwag kang maging tipaklong. Paglundag noon, lulundag ulit, lulundag, tapos hindi naman bumalik sa bahay. Mabuti pa yung manok. Paghapon niya, alam niya kung saan siya tutungtong. Makikita mo kung saan siya dumadapo. Alam niya kung saan siya hapon pag dating ng hapon. Kita kayo ng manok? Magaling pa yung manok kaysa tipaklong. Pinagmalaki niya na siya ay may siyam na simbahan. O para sa atin, hindi po pwedeng ganun. Hindi ka tapat sa simbahan kung saan ka dinala ng Panginoon. Ibig sabihin, pag sinuma mo, hindi yung tapat sa Diyos. Amen? Kapag hindi ka tapat sa simbahan pinagdalan sa inyo, hindi ka tapat sa Diyos, tipaklong ka. Amen? Wala naman tipaklong dito. Lahat ay tapat kay Lord. Halimbawa galing ka sa ibang simbahan, tapos dinala ka dito ng Panginoon, hindi naman aksidente yun eh. Manatili ka. Huwag kang patalon-talon kasi marami na po kailangan namatay. Wala man ang dumalaw. Kasi nga, walang permanenteng bahay. Panambahan. Amen. Wala man ang pamilyang nagdamay. Alam mo, meron akong kilala niyan eh. Bandang huli kami pa rin ang huling dumamay sa kanya. Buti nga kami, mababait kami. Amen. Darating ang panahon na maghanap ka ng kadamay. Kaya nga tayo nagtutulong-tulong para mapadama natin na may pamilya ang bawat isa. Amen? May pamilya tayo sa bawat isa. Kaya, mahalaga yung pagdadamayan, mahalaga yung pagkakaisa sa damdamin at isipan. Walang pagkabahagi. Mahalaga yung karakter natin, ang ama at anak.
na isa yung kanilang gawain. Ito yung patatagin ang pananampalataya natin. Patibayin yung pagkakilala natin sa anak ng Diyos. Amen. Makita natin yung authority, talaga napakahalaga. Yung pag-unol sa leader, napakahalaga. Amen? Kaya ang ginagawa natin, pag may kailangan tulungan, nagkakaisa tayo. Tulong-tulong tayo. Ang ating suporta, binibigay natin sa leader. Para alam natin kung magkano na itulong natin. Amen mo ba? Kasi kung kanya-kanya tayong bigay, hindi natin malalaman kung magkano na itulong natin. Ano kaya maganda yung nagkakaisa tayo o kanya-kanya tayo? Amin ko ba? Kaya maging sa outfits natin, may pag-honor tayo dapat. Kung sino nauna, yung leader. Alam naman na ikaw mag-leader doon, hindi ka naman nauna. Pangalawa ka lang. Amin ba? Kaya yung gagawin natin, anong mang ambaga natin, kailangan natin magtiwala sa leader. Amen. Magtiwala sa leader. At ang leader naman, maging tapat ka, maging totoo ka sa iyong ginagawa na paghandle ng anumang bagay na yan. Kailangan sa may pagkain na maging tapat ka. Kasi isang araw tatayo ka rin sa harapan ng Diyos, yun nakakatakot doon. Ano yung Matthew 25? Yung dalawa, naging tapat. Sabi ni Lord, samahan niyo ako sa aking kagalakan, mga tapat kayo na lingkod, mga God servant. Yung isa hindi naging tapat. Kaya saan ang ending niya? Sa kadilimang walang hanggan, na kahit kundi walang liwanag. Doon, tatangis siya doon at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Matthew chapter 25, verse 30. Verse 30. Kaya malaki ang pananagutan ng tayong mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Mababasa niyo rin sa Matthew chapter 22, verse 13. Matthew chapter 22, verse 13. Sabi doon sa hindi mananampalataya nakapasok sa kasalan na hindi nakadamit pagkasal. Gapusin ang kamay panyan. Itapon sa walang kadiliman na kahit konti walang liwanag. Doon, tatangis siya doon at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon, tatangis ka at gabi wala nang makapakinig sa'yo. Hindi mo na pwede ibalik yung dati. Yun yung parusa sa mga ayaw magbago. Mga hindi tapat, hindi totoo sa Diyos. Kaya dapat tayo naging tapat tayo, naging totoo tayo. Lalo na po kami. Kaya sabi nga natin na yung ating mga suporta, napupunta yun. Alam naman po niya, yung hindi lang na-announce, diba natin yung transportation at maintenance. Kasi pag nasira yung mga gamit natin, yan po yung pinagagawa natin. Nagbabayad din tayo. Wala pong libre dyan. Amen. Saka yung transportation natin, yun yung malakas. Yung gastusin natin pag midweek service, pag mentoring, pag Merkulis, pag Bernes, pag Linggo, may mga sakripisyo tayo ginagawa. Pag Sabado, pag third fasting, meron din mga sakripisyo yan sa pagkain. Amen. Kaya hindi madali. Kaya sabi ko, yung iba, Sunday lang yung time, kinukuha pa. Puntang isin, puntang pasyalan, inuubos ang oras sa trabaho, inuubos ang oras sa pagninegosyo. Alam niyo yung Matthew chapter 4, verse 8, na dinala ni Satan si Jesus sa pinakamataas na lugar. Tinatanong sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig, tapos lahat ng karangyaan. Ibig sabihin, yung kayamanan ng sanlibutan, karangyaan. Kaya minsan may mga tao na akala na sa Diyos pa rin galing. Kung hindi pala, alok na pala ng diablo. Bakit? Wala na pala ng palataya. Hindi na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi na rin sumusunod sa Diyos. Hindi na rin naglilingkod sa Diyos. Hindi na rin sumasamba sa Diyos. Hindi na rin lumadala sa pagtitipon niya pa yung maka-Diyos. Wala na lahat. Ang hapon na lang ay yung salapi, yung kayamanan ng sanlibutan. Pag wala ka ng pananampalataya,
Wala ka ng pakikinig ng salita ng Diyos. Wala ka ng time sa Lord. Hindi mo na inuuna ang Diyos. Hindi mo na inuuna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. Malayo ka na sa Diyos. Amen? At yung mga matisod, hindi rin makapasok sa langit yan. Bakit? Natisod sa tao. Amen? Dagdag natin yung mga matisolin. Natisod ka sa tao. Ay yung taong pinatisulan mo nagpapatuloy, ikaw hindi na nakapagpatuloy. Nawala ka na sa gawain Diyos. Hindi ka na rin nakikinig ng salita Diyos. Hindi ka na rin sumasamba sa Diyos. Amen? At kaya huwag tayo tumingin sa tao. Ang tao hindi perfecto. Kung may perfecto sa langit, mayroon perfecto pangalan lang. Ilan yung si perfecto? Pangalan lang yun. Perfecto. Kung sabi ko hindi naman talaga perfecto yung pangalan lang yun. Amen. Mayroong perfecto ang pangalan. Pero hindi naman talaga perfect yun. Sa mundo ito, kahit tayo mananampalataya, nagkukulang pa rin, nagkakasala pa rin. Ang pinaka-importante, ipinapahayag natin ang kasalanan natin. Hindi katulad ng hindi mananampalataya na hindi marunong mag-amin ng kanyang kasalanan. Kaya yung hindi marunong mag-amin ng kasalanan, yun yung hindi mapapatawad ng Diyos. Kaya yung mga nag-aamin ng kanyang pagkulang pagkasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Ay yung mga matisurin, tumitingin sa tao na may kahinaan, kung titingnan, siya din ang dami din kahinaan. Kaya huwag na kayong patisod-tisod ha. Maging totoo tayo. Huwag ka kung tingnan nyo. Tumingin tayo kay Lord sa Hebrews 12 verse 2. Nagpasakda ng ating pananampalataya. Kasi pag tumingin ka kay Jesus Christ, wala kang pagkatisod. Amen po ba? Hindi ka matitisod kapag sa Diyos ka tumitingin. Natisod sa tao, wala kang magkakwenta-kwenta kinatisuran. Nagpinsan ko, hindi na nabati sa birthday, natisod na sa pastor. Hindi na nabati sa birthday yan. Napakababaw na dahilan. Kaya kayo sa pag-main birthday. Kayo, pag may birthday kayo, Batiin niyo. binabati naman natin yung buwan-buwan yung may birthday. Kailangan mo, walang masyadong damdamin na hindi ka lang na personal bati sa birthday mo. Ang babaw mo naman. Amin po ba? Hindi na nabati ng birthday niya. Hanggang ngayon, dinamdam niya ng sobra-sobra. Hindi na simula na siya talaga, hindi na siya tumalikod na talaga sa Lord. Alam ba kung bakit binubuyo ni Satanas ang tao sa sanlibutan? Para makalimutan mo may Diyos. Para makalimutan mo may impyerno. Amen po ba? Sa impyerno, may apoy hindi mamatay. May uod na hindi mamatay. Papasok sa mata, papasok sa ilong, papasok sa kung saan butas ng katawan mo. Nahihirapan ka nun, kakainin yung espiritual na katawan mo. At saka sa impyerno, may exit ka lang, wala ka lang, hindi ka rin makalabas doon. Amen? Araw-gabi nang napaghihirap yun. Kaya, ako, ang impyerno para lang talaga sa diablo yan sa kanyang mga kampon. Ang tao hindi talaga nababagay sa impyerno. Kaya, pag may napunta na tao sa impyerno, dahil sa pag-rebuild niya sa Panginoon, dahil sa kanyang mga kasalanan na hindi pinagsisi. Kaya bawat mensahe ko, may kasama ang impyerno talaga. Kasi, minsan hindi natatakot ang tao sa Diyos. Meron pa lang sabi, papalitan mo sa Satanas. Grabe. Palitan na nila. Sila na. Alam mo ba, kapag Satanas kinalaban mo, may pagtataguan ka ang Diyos. Pag ang Diyos ang kinalaban mo, wala ka talaga pagtataguan. Amen? Kapag si Satanas ang kinalaban mo, pwede kang magtago sa likod ng Diyos. Safety ka. Kapag ang Diyos kinalaban mo, wala kang pagtataguan. Amen? Tama ba doon? Pwede natin labanan si Satanas. Pwede siyang talunin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan ka sa kanya. Kasi siya man din ang nilikha na, kaya lang naging paralo lang siya. Sobrang yabang ni Satan. Pag sila sa Satanas nilabanan natin, matatalo natin siya kasi kasama natin ang Diyos. Kung pag ang Diyos nilabanan natin, ako,
wala talaga tayong magawa. Wala kang pagtataguan pag ang Diyos ang nilabanan mo. Sigurado yun. Amen. Sa 36, di ba yung nagbinta ng bahay at lupa, ipinagkatiwala niya sa mga patuloy pinagbilhan. Nandun yung pag-honor nila. Yun yung tama doon. Kung may pastor ka, yun yung tama doon. Amin mo ba? Kasi mahalaga yung pag-honor, mahalaga yung pagtitiwala. Sayang pa naman naging pastor mo yan, tapos wala ka pa ng tiwala. Amin mo ba? Ang pastor, may takot din niya sa Diyos. Kasi alam niya yung pinapangaral niya. May isang araw, magsusulit din siya sa harapan ng Diyos. Alam niya yun. Kaya maingat din yung pastor sa bagay pagdating sa simbahan. Ganon din ang ginawa ni Jose, isang Levitan taga Cyprus, na tinatawag ng mga apostol na Bernabe. Ito yung hanap ng mga dalaga. Bernabe. Magandang pangalan, di ba? Adonis. Bernabe. Adonis. Amen. Mga magandang pangalan. Gustong-gusto ng mga dalaga. Para sa mga dalaga, kung may asawa, hindi ka na pwede. Amen. Hanggang tingin ka na lang. At huwag ka na maglasa kasi tangalo niya sa puso pag naglasa ka sa iba. Amen. Mapalalaki babae. Kaya dapat pagkaroon ka ng masamang pagtingin in Jesus' name. In Jesus' name agad. Kasi baka maglasa ka, nangalo niya ka sa puso mo. Bawal yun. Kaya pinalalim ni Kristo yun. Dati, bawal mga niya. Ngayon tumingin ka na may pagnanasa. Nagkasala ka na sa puso mo ng pangano niya. Pinalalim ng Panginoon. Dati, bawal pangano niya. Ngayon, tumingin ka na may pagnanasa sa paningin mo. Nagkasala ka ng pangano niya sa puso mo. Mas lalong pinalalim ni Lord. Kaya pag nakakita ka na maganda na lang. Pag nakakita gwapo-gwapo na, pero mas tingnan mo, mas maganda yung asawa ko dyan. Mas gwapo yung asawa ko dyan. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag malaki mo kasi yan ang pinili mo eh. Amen po ba? Pinili mo siya sa marami. Amen. Kaya kayo mga dalaga, mga binata, pag kayo ay nag-asawa, pag-aralan talaga niyo kasi wala nang saulian yan. Bawal na may asawa ka tapos mag-asawa ka pa ng iba. Amen. So si Bernabe, ito yung gusto nila ng mga dalaga. Adonis. Ang gandang pangalan. 36. Na ang ibig sabihin ng Adonis, ibig sabihin pala ng Bernabe, Matunongin. matulungin. Kaya Adonis ka. Kasi yung litik pa eh, tinataboy ang Bible eh. Sabi diyan, ipinabili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga putol ang bilang-bilang. Yan ang tamang attitude. Pag nagbinta ka ng bukid mo, magtiwala ka sa leader mo. Amen? Amen. Naging leader mo pa yan. Maging tagapangunan pa, wala kang tiwala. Tagapag-alaga mo yan. Tagapagturo mo yan, tapos wala kang tiwala. Dapat mahalaga ang tiwala. At doon sa mga leader natin, yung paging tapat sa Diyos, paging tapat natin sa ating kapwa. Amen.
nakakunita yan sa Lord yung paging tapat natin. Yung pagsasanay namin sa mga magagawa natin, yung paging totoo at paging tapat sa Diyos. Amen. Tulad din yan sa akin, kahit na makatanggap ako ng 10 piso, 20, binibigay ko sa Panginoon. Hindi ko na hintay na dumami yun, na lumaki yun. Kasi ayaw ko nang magkulang sa halagang maliit na bagay lang. Kasi yung tapat sa maliit, tapat din sa malaki yan. Kapag hindi ka tapat sa maliit, sa malaki hindi ka rin tapat. Kasi malaki na yan, maghihinaya ka na nun. Pero pag na-practice mo yung paging tapat sa maliit, ay siyempre na lang yung paging tapat sa malaki. Amen. Minsan ang mga tao, yung pagtatapat nila ay binabaliwala nila. Hindi naman kayo. Kasi pag binawi mo yung pagtatapat sa simbahan, parang sinunod na rin ang binawian mo. Nakakatakot yun, may consequence yun. Kaya kayo, pag nag-pledge kayo kayo, ibig sabihin nangako kayo, nagkaroon kayo ng commitment, maging totoo tayo sa ating Diyos. Amen. Mas malaki yung paging totoo at paging tapat sa Diyos. Kasi nga, alam niyo na yung kanto nga na hindi tapat. Alam mo yung pinansan mahalaga sa Diyos. Kaya nga pinapadala sa bahay ng Diyos yan. Kasi importante, yan ang nagpapagalaw ng simbahan. Yan yung nagpapagana. Hindi din salitang gumagana. Nagpapagana ng simbahan. Amen? Tayo naging anak ng Diyos, kaya dapat maging tapat tayo sa Diyos. Sayang naman ginawa kang anak ng Diyos, ginawa kang lingkod ng Diyos, tapos di ka pala tapat sa Diyos. Tanda po yung nato ng Panginoon Diyos hindi tapat. Kadilimang walang hanggan. Pagtangis na walang katapusan. Pangangalit na kanyang mga ngipin. Matthew 25 verse 30. Marami pa dyan na mga chapter at saka verse. Matthew 25 verse 30. Yung pahayag 21 verse 8. Pahayag 14 verse 10 hanggang 11. Puro pahayag yan. Diyan nag-iindin yung taong makasalanan. Yung apoy at asupin na araw at gabi siyang pahirapan at walang pahinga. Ba't ganun kaya ang galit na sa mga taong makasalanan? Ano? Kasi ilang taon kang naaralan, mahabang panahon kang pinagpasensyahan ng Diyos. Amen? Tapos, hindi mo pa rin kininala ang Diyos. Amen? Sa impero walang tubig. Naalala yung Lucas 16, yung mayamang namatay kasama ni Lazarus, humingi ng kunting patak. Isang patak na tubig. Sa impero walang tubig para. Sorry, sabi ni Abraham, kasi sa mundo nagpakasasa ka sa kayamanan mo. Sabi niya, kung ngayon ang mga Abraham, mayroon pa akong 5 kapatid na ayaw din kong malalasin. Nandun yung sulat ni Moises. Paniwalaan nila yun. Sabi ni Mayaman, hindi po sapat yun. Kaya pala sila punta sa impero. Kasi hindi sila niwala sa salita ng Diyos. Hindi po sapat yun. Amen? Nakukulangan sa salita ng Diyos. Sabi ni Abraham, ang mga narito, hindi makapunta dyan. At ang mga na dyan, hindi rin makapunta dito. Kasi may malaking bangi na pagitan. Malaking bangi na pagitan. Kaya sobrang hirap niya doon. Kasi hindi na kinala ng Diyos nung nabubuhay siya. Halimbawa po yan, yung mayaman yan. Sa impero, wala na pong tubig doon. Habang buhay na po yun. Kasi yun ang desisyon niya sabay nung nabubuhay siya. Kaya pag may mga anak tayo na may mga trabaho, tanongin natin sila, anak, nagtatapat ka ba kayo? Yung mga anak naman, tanongin naman natin yung sinanay tatay, nagtatapat ka ba kayo? Mahalaga ang paging tapat, huwag tayo pagpaliwala. Kasi sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. Ang Diyos kasi ang pasimulo ng katapatan at paging totoo. Amen po ba?
mahalaga yung paging tapat natin sa Diyos. At yung paging tapat, mayroong gantimpala. Maliban sa buhay na ito, maging sa panahong darating, ay mayroong gantimpala. Gagantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan. At kapag marami ka pag nakakita, may putong ka pa na ginto. Igintuan alod yung ulo mo, puputungan ng ginto. Amen. Ano pa kasarap yata na may putong na ginto sa ulo mo pagdating mo sa langit. Eh pagdating mo doon, tapos wala ka man ang kaputong-putong, nandun ka nga kaya lang logi ka. At ang pinakamabigat, yung mahulog ka sa apoy ng impyerno, doon sa apoy at supreme. Amen? Yun ang pinakamabigat. Kasi hindi natatanggapin ang pagsisisi mo eh. Kasi nga, sa impyerno, wala nang pagsisisi. Kahit anong gawin mong pagsisi, hindi ka na matatanggap ng Panginoon. Kasi yan ay kinamatayan mo yung pagsuway. Amen. Habang may buhay pa tayo, gawin natin yung totoo. Amen? Kaya, ito ang testimony ko na nag-abroad. Pag-uwi, ipinamahagi niya yung kanyang ikapo sa mga tao. Hindi niya dinala sa templo ng Panginoon. Para sa iyo, tama yun. Pero sa harapan ng Diyos, mali yun. Doon madalhin sa simbahan na kung saan ka tinuturuan, saan ka dinidisipon, saan ka pinapakain, doon ka maglingkod at doon ka magbigay ng iyong suporta. Huwag mo sabihin may third eye ka. Walang may third eye sa Bible. Nagbasa ako ng Bible, walang may third eye. Dalawang mata tapos may mata pa sa noo. May third eye daw kasi yun doon sinunod niya mga anak niya, nakasiyang na simbahan. Pero ngayon, walang simbahan pinunta, balik hanggang 8. Walang tumama kasi ikaw yung tama. Yung mga ganong tao, hindi lumalago. Kasi walang ugat yung ganong mga tao. Ang buhay ng halaman na sa ugat, ang buhay ng puno na sa ugat. Kapag hindi ka natili, hindi ka magkakaugat. Amin po ba? Subukan nyo kayo yung halaman. Itananin mo, tapos bubunutin mo bukas. Itanim mo, bubunutin mo ulit. Itanim mo, bubunutin. May balak ka sa halaman. Papatayin mo yung halaman. Ngayon, pag itinanim mo yan, alagaan mo yan para lumalim ang ugat. Para magkabunga. Amin po ba? Kaya hindi ako bilib sa ganong mga tao na lalo na yung isa, lahat ng simbahan sa Binyag, sa Santa Rosa, napuntahan niya. Wala man lang nagustuhan ng pastor. Kasi siya lagi ang tama. Amen? Walang pag-honor, walang pagkilala sa authority. Kasi nagbibida-bida lagi. Amen? Pumasok ka sa isang simbahan, magpasakop ka sa kultura ng simbahan. I-honor mo yung may honor. Amen. Tignan mo yung mga tao, oriented sila ng Panginoon. Nung matanggap nila yung pinagbilan ng lupang tayo, inilagay sa paanan ng mga apostol. Doon sa nagpapakain sana, spiritual. Doon sa mga nagtuturo sana, sa mga nagpapakahirap sana, sa mga namamahala sana. Amin ko ba? Kaya maging sa mga outreach natin, pag may mga ambagan, ipagkatiwalaan nyo sa leader nyo. At ang mga leader naman, binibigyan natin, maging tapat kayo sa Diyos, maging totoo kayo sa Diyos. Kasi isang araw, harap tayo sa Panginoon. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos at magsusulit sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Mas maganda yung may sistema, kaya pag sa patay, isa lang tumatanggap para alam natin kung magkano yung tulong natin. Amin mo ba? Maging sa evangelism natin.
Yung sobra, ginagamit natin pag Merkulis. Kasi na naman ang sobra noon. Amen. Amen po ba? May natutunan ba kayo? Amen. Kaya mahalaga yung pag-unod talaga. Kasi maka-Diyos na paglilingkod yung ganun. Kaya, maging si Jenny, yung mga nasa baba ni Jenny, pag-usap-usapan kung paano yung mga dapat, yung maka-Diyos na paraan. Si Melissa, si Rose, si Beverly, huwag mong pabayaan na magkanya-kanya kasi sa Biblia, nagkaisa sila sa damdamin at isipan. Ang tulad ng ama at anak, isa ang damdamin at isipan. Hindi kanya-kanya. Amen. Dapat maganda yung nagkakaisa, nag-uusap, naging transparent ang leader. Diba transparent tayo? Sinasabi natin kung saan nagpunta yung pinansa natin. Rental, water bill, electric bill, yung ating transportation, yung maintenance natin. Hindi po basta-basta na pananagutan, yun ang responsibilidad. Hindi po madali. Yung kailangan natin pag-mentoring, kailangan natin pag-fairness, pag-linggo, morning, afternoon. Pagamat nandun yung ating pag-share, pag-ambat-ambat, pero hindi po madaling mag-handle. Amen. Hindi madali ang maging taga-pamuno, taga-panguna. Kaya subukan mo maging taga-panguna ka. Kapag totoo kang taga-panguna, lahat isasakripisyo mo. Iyon na, ibibigay mo pa. Meron ng isang totoong tagapanguna. Huwag mong titingnan yung para sa'yo. Kasi pag inuna mo ang Diyos, idadagdag din sa'yo ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Yan ang totoong mananampalataya. At kapag nangako kayo, tuparin nyo kasi galing ano sa mga tao. Hindi tumutupad na kanyang pangako. Mabuti pa huwag ka na lang mangako. Pero mas maganda may pangako ka kasi mayroon kang sinusunod. Yung pinagpita na may pangako, may pledge ka kasi susundin mo siya para lalo kang kalulugdan ng Diyos. Kaya mapala doon ang bibigay kaysa tumatanggap. Anong premyo na nagbibigay? Bibigyan din siya ng Diyos. Anong premyo nang hindi nagbibigay? Parang walang premyo doon. Kasi hindi ka naman nagbibigay. Ba't ka bibigyan ng Diyos, hindi ka naman nagbibigay? Kung pag nagbibigay ka, bibigyan ka rin ng Diyos. Ang Diyos ang magbigay ng gantimpala sa'yo. Kaya pag naging leader ka, lahat sakripisyo mo. Wala talagang matitira sa'yo. Itataya mo talaga lahat. Pangit mo sa itong sugal to, yung sugal kahit wala na isusugal pa rin. Yun talaga yung totoong leader. Amin po ba? Na-experience po namin, naranasan po namin yan. Yung paging totoong leader. Kaya sa amin, sa audiences, dapat may pagkakaisa kayo. Isa ang ating damdamin at isipan. At yung ating ginagawang paglilingkod ay hindi yan sa tao, kundi sa Diyos. Bagamat sa Diyos tayo naglilingkod, yung paglilingkod at sa tao, ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Kasi naglilingkod ka sa tao, naglilingkod ka sa Diyos. Yung ginagawa mo paglilingkod sa kapwa mo, paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Pero ang sentro talaga, ang Diyos ang ating pinaglilingkod. At ang Diyos ang magbibigay ng ganting para sa atin. Kasi pag ikaw ay naghahanap ng bayad sa iyong paglilingkod, tinanggap mo na yung ganting para mo. Wala ka ng ganting para sa Diyos. Amen? Kasi kinuha mo na yung ganting para mo. Kaya tayo sa paglilingkod at sa gawin natin totoo ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang hinahanap na kapalit. Kasi ang Diyos din natin piling turuan. Alam niya ang kanyang gagawin para sa mga totoong naglilingkod sa Kanya. Amen. Kaya ang biling ko lang sa inyo, maging isa tayo sa Espiritu.
Kung paano kami naging tapat sa Diyos, maging tapat din kayo sa Diyos. Kung paano kami naging totoo sa Diyos, maging totoo din kayo sa Diyos. Kasi ako nagsisikap din, nanay sa nagsisikap din. Ayaw ko na may mahulog sa atin sa kapamakan. Bukas ang interno sa makasalanan. Kaya, tanungin mo yung anak mo, anak, naging tapat ka ba sa Diyos? Yung mga anak naman, tanungin mo sa tatay tayo, tay, nay, naging tapat ba kayo sa Diyos? Magtanungan tayo para nalalaman natin kung naging tapat nga ba tayo. Huwag natin kalimutan, maging seryoso tayo. Maging totoo tayo. Baka mga hindi tapat yung anak natin. Baka mga nagsisweldo ka ng 30,000 monthly. Tapos, bigay mo lang kayo ng 50 pesos. Malaking pag-iimbot yun. Hindi ka totoo doon. Amen? Parang kawawa naman si Lord sa'yo. Amen? Parang wala kang pag-aaral sa Diyos. Parang wala kang pagkilala sa tunay na Diyos. Na nagbigay ng buhay sa'yo, nagbigay ng lakas sa'yo. Amen? Salamat sa Panginoon. Sana po may natutunan tayo sa bahagi ito ng misahe ng Panginoon. Kayahin natin yung mga totoong mananampalataya ng unang panahon. Sila yung modelo natin. Huwag natin gayahin yung tama sa paniniwala mo, mali para sa paningin ng Diyos. Sundin natin ang pattern ng Biblia para mapabuti tayo. Huwag tayong sumunod sa gusto natin. Tulad ng mga halimbawa ko na hindi totoo sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Pagpalain na yung gabi ito. Lord, I pray na i-bless mo kami at yung puso namin i-bless mo. Punuin mo kami ng kagalakan sa aming pagkinig ng salita mo. Pagpalain mo yung aming mga puso, Panginoon. Punuin mo kami ng pananampalataya sa aming mga puso. Hindi ko rin ang kagalingan, yung timala mo, yung pagpapalain mo, yung revival sa pananampalataya, revival sa prayer, yung revival sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gawin mo kami tapat sa iyo, gawin mo kami totoo sa iyo. Salamat po. Pagpalain mo gabi ito. Ang iyong mga salita ay sa aming mga puso. Ilalasa kayo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin sila.